Ayan, Kaponi, magandang araw sa inyo. Happy Wednesday po sa lahat ng mga Kaponi viewers. Ayan, nandito tayo sa ating pabahay kay Lola Felicitas. Ngayong araw po natin gaganapin ng house blessing. Ayan, meron tayong mga nilutong pagkain. Ayan, Tita Bebelyn, thank you po. Maupay ng aga, Lola. Naupay man. Mag-house blessing tayo ngayon. Oh, Ready ka na? pwede. Ready na si Lola. Andito sila, Pastor. Pastor. Matapula kay Ah. nagtataw-taw tinapsikan. Oo nga, may pula. Baka na-irritate yan, Lola. May dala tayong mga pagkain. Ating pagsasaluhan na po. Good morning po. Ito po yung ating project kay Lola Felicitas. Maliit lang po ito kay mag-isa lang siya. At saka wala siyang ibang lupa na pwedeng pagtirikan. So ito po yung ng kanyang anak. Pasok po. May upuan dyan si Ate Imelda. Daday, may parukaanan ka pa? Minsan pa amang banal na makapangyarihan sa lahat. Diyos ay nagpapakumbaba sa araw na ito. Inihiling po namin ang iyong banal na presensya na aming kasama sa celebration na ito, sa dedication ng blessing na bahay ni Nanay Teresita. God, salamat Lord sa kabutihan ng puso ng iyong lingkod. Si Brother Ponyo, God, na patuloy mo siyang ginagamit upang ang mga kagaya ni Nanay ay makaranas ng pagmamahal mo, Diyos. Salamat sa araw na ito, sa magandang panahon na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mong bawat isang narito na makakasaksi sa kagandahan ng Lord ng aming mga kapatiran. Salamat Lord, maging sa aming pagpupuri sa iyo at pagsamba, nawa ito'y maging kaluwalhatian. Ito'y maka-please sa iyo, Diyos, na ikaw ay may taas namin sa lugar na ito. Salamat sa pag-ibig mo sa bawat isa. Dinideklara namin ang iyong kapangyarihan sa lugar na ito, nakikilos sa puso ng bawat isa. Ipuin mong bawat isa, lalo na sa iyong salita namin pakikinggan. Ikaw ang may tataas, ikaw ang mapupurihan. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, pagkanta kita, pabiling kita magkabak daw. Worship kita, Ginoo. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Yes, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad.
Tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Kahit kailan di ka nagkulang, yaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa amin walang hanggan. Inibig mo kami noon paman kahit kailan. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa amin walang hanggan. Inibig mo kami noon paman. Inibig mo kami noon paman. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa umagang ito. Lord, Ikaw ang aming pinapasalamatan sapagkat Ikaw, Panginoon, ang mayroon layunin sa pamilya ni Nanay Felicita kasamang kanyang anak si Ate Imelda. Lord, thank you. Dahil Ikaw ang Diyos na patuloy naming pinapasalamatan, pinupuri ka rin namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa pagkakaloob mo ng puso, Panginoon, na masunurin sa iyo kay Sir Pony, O God, na ginagamit mo na isang instrumento upang abutin ang mga tao, Panginoon, na nangangailangan ng blessing, Panginoon, katulad ng mga pabahay ni Sir Pony kasamang kanyang team. Salamat, Panginoon, lalo mong pagpalain, Panginoon, hallelujah, ang team ni Sir Pony, Panginoon, upang marami pang pamilya, marami pang mga tao ang maabot sa pamamagitan ng iyong biyaya, Panginoon, ng iyong pag-ibig, Panginoon, na kahit kailan hindi ka nagkulang, Panginoon. Marami pong salamat, itinataas ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, maging sa paghahayag ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng iyong lingkod na gagamitin si Pastor Jerry, Panginoon. Salamat, Panginoon, naway Ikaw ang maitaas, Panginoon, hindi ang sinuman sa amin, kundi Ikaw lamang ang maitataas, Panginoon. Marami pong salamat ng mga salita, magbibigay pag-asa, magbibigay ng buhay, Panginoon, sapagkat ang iyong salita ay buhay, Panginoon, at katotohanan. Ito ang aming dalangin, Panginoon, pagpalain mo ang gawain ito na Ikaw ang mahayag, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong napakadakilang pag-ibig, Panginoon. Hallelujah, ang maririnig, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Buhay na palakpak! Malakas na palakpak! Pinagpala na palakpak! Hallelujah! Amen! Yun ang mga papuri ng mga masasaya at tumatanggap ng blessing. Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga at magandang tanghali. Pipilitin ko pong manag-alog dahil napansin ko dun sa vlog, maraming nanonood. Pag may dawaray, hindi tayo maiintindihan. Kaya itatag-alog ko. Muli, papasalamat kami kan Sir Pony na kinuha muli kami bilang para mag-bless itong bahay ni Nanay. Although 47 na yung pabahay ni Sir Pony, pero 2 beses pa lang kaming nag-dedicate nung nakaraang linggo sa may bakong 46 at ngayon naman 47. Siguro hanggang 100. Praise the Lord. Hallelujah.
Okay, tayo po'y dadako na muna sa salita ng Panginoon. In the book of Matthew chapter 7, umpisa po sa 24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Pagpalain ng Panginoon yung kanyang mga salita. Ngayong umaga ito, yung gusto kong ibahagi sa inyo na mensahe, ito po yung the wise and the foolish builders. Ang matalino at saka yung hangal na tagapagtayo. Sa pagkatapos ng kanyang sermon on the mount, dito po sa Matthew, umpisa po sa chapter 5, at saka yung sermon niya in the plain, in the book of Luke, gumamit si Jesus ng isang makapangyarihan larawan. Dalawang taong parehong nagtayo ng bahay. Isa ang wise builder, ang isa naman ang foolish builder. Pero pareho silang nakarinig ng salita, pero magkaiba ang tugon. Ang parable na ito ay parang summary statement ni Jesus. Hindi sapat na makinig ka lang sa akin. Kinakailangan din isagawa ang aking mga salita. Ang pinakasama dito, sinasabi ng Panginoon, hindi sapat na makikinig ka lang. Kinakailangan iyong isasagawa, iyong susundin ang mga salita na narinig mo. Ginamit ni Jesus ang larawang dalawang tagapagtayo ng bahay. Yung wise builder, ibig sabihin yung matalinong nagtayo. Yung wise builder, siya po ay nagtayo sa bato. Kapag dumating ang bagyo, baha o hangin, nananatili ang bahay. Pero yung foolish builder, nagtayo sa buhanginan o lupa. Lupa lang. Kapag dumating ang baha, agad bumabagsak ang bahay at grabe ang pagkawasak nito. Ang punto ni Jesus, siya ang tanging matibay na pundasyon. Ngunit ang ebidensya na ang buhay mo ay nakatayo sa Kanya ay ang pagsunod mo sa Kanyang mga salita. Ang punto ni Jesus, siya ang tanging matibay na pundasyon. Ngunit ang ebidensya na ang buhay mo ay nakatayo sa Kanya ay ang pagsunod mo sa Kanyang mga salita. Pareho silang nakarinig ng salita. Ang isa ay nagsagawa, ang isa ay hindi. Ibig sabihin yung isa, sinunod niya, yung isa naman ay hindi. Ang hindi pagsunod ay nagpapakita na hindi talaga si Kristo ang pundasyon ng buhay. Kasi kapag hindi natin sinunod ang salita ng ating Panginoon, ito po yung nagpapakita na hindi siya ang pundasyon ng ating buhay. Sa madaling salita, Christ is the only foundation and obedience is the evidence. Si Kristo lang ang pundasyon, ang ating pagsunod ay isang ebidensya. Whether your life is truly built on Him. Ang ating pagtugon kay Jesus sa Kanyang mga salita, ito yung nagpapahayag na kung tunay talaga na nakabuild ito atong kinabuhi, yung ating buhay sa ating Panginoon. Ang wise builder ay naghukay hanggang sa marating ang matibay na bedrock. Yung wise builder, siya po ay naghukay ng malalim hanggang sa marating yung tinatawag na bedrock. Kahit matrabaho at matagal, siyempre naghukay ka ng malalim. Ang foolish builder naman ay mas pinili magtayo agad sa ibabaw ng lupa o buhanginan kasi mas mabilis at mas madali. Saka nagtayo siya ng bahay. The third one, yung force of image. Sa parehong Matthew at Luke, binanggit ang ulan, baha at hangin. At ang raging torrent of water.
Ang ibig sabihin, hindi ordinaryong ulan lang ang pinag-uusapan, kundi malakas na unos na dumating bigla at walang pasabi. Ang background na ito ay nagpapailalim ng mensahe. Ang foolish builder ay hindi bumagsak dahil hindi niya alam na may bagyo, kundi dahil hindi siya naghanda. Hindi niya pinaghandaan. Hindi siya bumagsak dahil may bagyo, kundi hindi siya naghanda. The theological message dito, the wise builder, sumisimbolo ng totoong disciple na hindi lang nakikinig, kundi nagsasagawa ng salita ni Jesus. Ang wise builder, ito po'y sumisimbolo ng totoong mga disciple. Meron ba mga totoong disciple dito? Ang mga totoong disciple, hindi lamang siya nakikinig ng salita ng Panginoon, kundi kanyang isinasapamuhay ang salita ni Jesus. Siya ay may tunay na pundasyon sa buhay na walang iba kundi si Kristo. But the foolish builder, yung hangal na tagapagtayo, sumisimbolo sa mga professing believer. Kasi marami ngayon mga professing believer eh. Ano ka? Christian. Pero nakakatulol ako, nakatatlong beses lang pumupunta ng simbahan. Yung ipinanganak, yung ikinasal, at saka yung namatay siya. Di ba nakakatatlong beses lang na yung iba na pumupunta ng simbahan nung ipinanganak ka, bininyagan, nung ikinasal ka, at nang mamatay ka. Nakakatatlo lang. The foolish builder sumisimbolo sa mga professing believer o mga nagsasabing, Lord, Lord, pero hindi naman sumusunod. Sabi ng Panginoon sa Matthew 7:21-23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng ating Ama. That is the foolish builder, professing Christian. At marami ngayon mga professing Christian. Yes, the call to God as Lord, tinatawag nila si Jesus na Panginoon, pero hindi naman nakikita sa kanyang buhay na isinasagawa nila yung salita ng ating Panginoon. Hindi nila sinusunod yung salita ng ating Panginoon. Kaya, ang parable na ito ay babala sa lahat ng nakakarinig ng salita ng Diyos. Pero ba nakakarinig dito? Ito ay babala sa atin. Sa lahat ng nakakarinig ng salita ng Diyos, hindi sapat ang external profession o kaalaman. Ang ebidensya na tunay na mananampalataya ay makikita sa pagsunod, obedience. Ang tunay, na ebidensya ng mananampalataya ay makikita sa kanyang pagsunod. The first principle, hearing without obedience is futile. Ang pakikinig na hindi kasama ang pagsunod, ito'y walang saysay. Sayang lang. Na hindi lang tayo dapat na makinig. Kasi kung makikinig lang tayo at ayaw nating sumunod, walang kalakip na pagsunod, ito po ay useless, sayang. Hindi sapat na marinig o kabisaduhin ang salita ng Diyos. Kung hindi ito may sasabuhay, walang saysay. Pero tandaan, hindi obedience ang pundasyon. Hindi ang pagsunod ang pundasyon. Ang pundasyon ay si Kristo. Siya po yung ating pundasyon. Ang pagsunod ay ebidensya na siya ang pundasyon ng buhay mo. Ang ating pundasyon ay si Kristo. Ang ating pagsunod, ito po ay ebidensya na si Kristo yung ating pundasyon ng ating buhay. Ang tunay na wisdom ay pagsunod, hindi kaalaman lamang. Anong sabi ni James chapter 2, verse 17? Faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Ang pananampalatayang walang kasamang gawa, ito ay patay. Kaya maraming mga tao na sinasabi nila meron silang pananampalataya, pero walang kasamang gawa, patay yung kanilang pananampalataya. The second principle, life storm rebuild through foundation. Ang bagyo ng buhay, ito po ay nagpapahayag ng totoong pundasyon sa buhay mo. Hindi mo agad malalaman kung gaano katibay ang pundasyon ng buhay mo hanggat dumating ang bagyo. Ano niya mga bagyo? Trials, problems,
hardship. Ang nagbubunyag kung ang buhay ay talagang nakatayo kay Kristo o sa buhanginan, kung si Jesus ang pundasyon, tatayo ka. Kung hindi, babagsak ang lahat. Parang ganito lang yan, na hindi mo masasabing meron kang matibay na pananampalataya kung hindi ka dadaan sa mga pagsubok, sa mga trials. Hindi mo masasabing meron akong malakas na pananampalataya. Ang iyong pananampalataya, matitistingan lang yan kung totoong meron kong malakas na pananampalataya pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga problema sa buhay, doon mo lang malalaman kung may malakas kang pananampalataya. It is the same sa ating pundasyon. Hindi mo agad malalaman kung gaano katibay ang pundasyon ng buhay mo hanggang dumating ang bagyo. Ini nga bagyo, hindi po ito literal. Ito yung mga trials, problems, hardship na mabubunyag kung ang buhay ay talagang nakatayo kay Kristo o sa buhanginan. Kung si Jesus ang pundasyon, tatayo ka kahit anong mga bagyo yan, kahit anong mga pagsubok yan. At kung hindi si Jesus ang pundasyon ng buhay mo, babagsak ka pagdating ng mga problema. Kaya makikita natin ngayon yung mga tao pag may mga problema, anong ginagawa? Yung iba, nagpapakamatay. Ibig sabihin, wala silang matibay na pundasyon sa kanilang buhay. Kaya, ang life storm, ito po ay natural lang sa buhay ng tao. Whether you are a Christian or not, mayroong mga bagyo ng buhay na darating sa atin. Actually, ang bagyo, ang bagyo literally, ito po'y dumadating sa isang taon siguro, 3 o 4, yung bagyo na dumarating sa ating bansa. Pero ang bagyo ng buhay, araw-araw, mayroong mga problema tayong hinaharap. Araw-araw. Pero yung literal na bagyo, sa isang taon, sabihin natin 5 beses na dumarating yan, pero yung bagyo ng buhay, araw-araw na encounter natin. Kaya kung wala tayong matibay na pundasyon sa ating buhay, pabagsak tayo pagdating ng mga bagyo, pagdating ng mga pagsubok sa ating buhay. Amen? The third principle na pinapakita dito, Christ is the only solid foundation. Christ is the only solid foundation. Hindi sapat na si Jesus ay parte lang ng buhay mo. Dapat siya mismo ang pundasyon ng lahat. Hindi sapat na maging kaparte lahi ito ng atong kinabuhi. Pag sinabing parte, small portion lang. Hindi sapat na si Jesus ay part o bahagi ng buhay mo. Dapat siya mismo ang pundasyon ng lahat. Hindi mabubuo ang matibay na buhay sa pera, relihiyon, achievement, o relasyon. Lahat ng ito ay sa buhanginan. Si Kristo lamang ang tunay na bato na matibay at hindi matitinag. At ang pagsunod ay natural na bunga ng pagiging nakatayo sa Kanya. Yan po yung 3 principle na dapat nating isabuhay. Hearing without obedience is futile. Life storm reveals true foundation. And the third one, Christ is the only solid foundation. Sabi pa nga sa ating binasa kanina, 1 Corinthians 3:11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Now, what to do? Ano pa ang dapat natin gawin? Evaluate your foundation. Ating i-evaluate yung ating pundasyon. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang pinakapundasyon ng buhay ko? Ano bang pinakapundasyon ng buhay ko? Baka material lang yan, baka yung karir mo, yung naging pundasyon ng buhay mo, o baka yung pera ang pundasyon ng buhay mo. Kapag yan po ang naging pundasyon ng buhay mo, babagsak ka pa rin. Maraming mga tao mapira, pero pag dumarating ng mga problema, bumabagsak pa rin. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ano ang pinakapundasyon ng buhay ko? Kung si Kristo ang pundasyon, makikita ito sa pagsunod sa Kanyang salita. Kung hindi siya ang pundasyon, darating ang bagyo at babagsak ang lahat. The second one, what you do? Move
from hearing to doing. Dapat hindi lang tayo tagapakinig, kundi dapat taga-sagawa tayo, taga-sunod po tayo. Kung si Jesus talaga ang pundasyon ng iyong buhay, susunod ka hindi lang sa madali, kundi maging sa mahirap na utos niya. Hindi ka lang susunod dahil, ito masunod kay mas madali ito. Kung si Jesus talaga ang pundasyon ng buhay mo, hindi ka lang susunod sa madali. Kahit mahirap, na utos ay susundin mo. Huwag maging selective sa pagsunod. Yung pipiliin lang natin yung ating pagsunod. Hindi pwede piliin lang ang madali at iwasan ang mahirap. Ang tunay na wise builder ay sumusunod sa lahat ng salita ng Diyos kahit challenging pa yan. Ang tunay na wise builder, ito po ay sumusunod, hindi lang sa madali, kundi maging sa mahihirap na utos ng ating Panginoon. Kahit yung mga challenging na mga utos niya ay ating sinusunod. Halimbawa, kung tinatawag ka ng Diyos na magpatawad, gawin ito kahit masakit. Hello? Kung sinasabi ng Diyos sa'yo, anak, patawarin mo yung kapatid mo. Kahit mahirap yan, susunod ka pa rin. Kasi maraming mga pamilya ngayon, wala nang pagpapatawaran. Kundi sama ng loob, galit ang naghahari sa kanila. Pero kung totoong si Jesus ang ating pundasyon ng ating buhay, pag sinabi niya, anak, patawarin mo yung kapatid mo o mga kamag-anak mo, kahit mahirap yan, kahit nasaktan ka pa, susunod ka pa rin sa Kanya. Amen? Gawin to kahit masakit. Kung tinawag ka niyang maging honest, gawin ito kahit may mawala sa'yo. Maging totoo po tayo. Maging honest po tayo sa lahat ng bagay. Ang ating pagsunod sa Panginoon, ito po'y tanda ng ating pagmamahal sa Diyos. Hello? Ang pagsunod natin sa Kanya ay tanda ng ating pagmamahal. Sabi ng Panginoon sa John, I think 15:14, if you love me, you will obey my commandments. Kung mahal mo ako, susundin mo ang aking mga utos. Ang totoong nagmamahal sa Diyos, handang sumunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon. The third one, what to do? Trust in the storm. Magtiwala tayo sa mga bagyo ng buhay. Huwag kang matakot sa unos ng buhay. Sabihin mo, huwag kang matakot sa unos ng buhay. Huwag tayong matatakot sa unos ng buhay. Ang bagyo ay siguradong darating. Kaya ang tamang oras para mapagtibay ang pundasyon ay ngayon. Hindi kapag nasa gitna na ka na ng trial. Kung si Kristo ang pundasyon mo, may matibay kang pinanghahawakan. Kung si Kristo ang pundasyon mo, may matibay kang pinanghahawakan. Kaya magtiwala ka lang sa Panginoon sa panahon ng unos. Dahil nangako siya, I will never leave you nor forsake you. Sa pagdating ng mga problema ng buhay, hindi ka pababayaan, hindi ka iiwan ng Panginoon. Iwan ka na ng mga tao, iwan ka ng kapitbahay mo, iwan ka na ng lahat, pero si Kristo, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Ang practical step, i-develop ang daily obedience sa salita ng Diyos. Ang prayer, worship, word, and fellowship. The fourth one, what to do? Make Christ the center of everything. Himuay Kristo ngayon, sentrohan nga tanan nga butang. Hindi sapat na si Jesus ay part lang ng buhay mo. Dapat siya ang pundasyon ng lahat ng desisyon mo. Values, relationship, and priorities. Dapat siya ang sentro. Sa practical step, bago gumawa ng anumang major decision, itanong mo, nakabase ba ito kay Kristo at sa kanyang salita? Kung hindi, parang nagtatayo ka sa buhanginan. Ang tanong ni Jesus ay malinaw, are you a wise builder or a foolish builder? The wise builder, hindi lang siya nakikinig, kundi sinusunod niya yung salita ng Panginoon.
Kaya sabi ni Apostol Paul sa mga taga-Pilipos, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. I hope and I pray na itong salita na ito na ipinangaral sa atin, hindi lamang natin pakinggan, kundi ating isabuhay, ating sundin ang salita ng Panginoon. At doon magkakaroon tayo ng matibay na pundasyon. Amen? Hallelujah. Praise the Lord.